Gandang araw mga kabubog. Nais ko lamang ipakita sa inyo ang babaeng baklasera habang nagbabaklas ng rep mga kabubog. Kanya at kanya nang sinimulan yung pagbabaklas Una, tinanggal muna niya yung bakal sa pinakailalim. Na doon sa bakal na yun, doon nakakabit yung makina. Pagkatapos, pinutol-putol niya yung mga linya. Kabubog, pagka kayong nagbabaklas, ingat kayo dyan sa ganyan, yung mga linya ng makina na yan, sapagkat minsan ay may lumalabas na preyon dyan na napakalakas ng sirit. At iwasan nyo na malanghap yun, sapagkat yun ay masama sa kalusugan. Tapos una, pinukpok-pukpok niya yung gilid pero hindi umubra kaya tinaob niya, tinanggal niya muna yung na yan, yung mga pinto Nakakabubog, simple lang yung rep na yan hindi katulad ng ibang mga rep na maraming chichiburichi sa loob yan ay mahinang klase lang ng rep walang pressure sa loob at plastic yung pinakaloob niya, plastic din niya ang pinaka ilalim na yan kaya simple lang baklasin yan, hindi kumpara dun sa ibang mga rep na pero ang mahirap dyan yung gilid na yan mga kabubog, kasi hindi katulad nung iba na yung pinakasagupan yan ay nasa ibabaw yung yung gilid nung kabila, ayan ay paloob, kaya hirap siyang pukpukin at maliit pati ang kanyang martilyo kaya kabilaan pinupukpok niya para umalsa pero kung lalaki yan ay ilang hataw lang yan, at saka pag ako mga kabubog nagbabaklas niyan, talagang maso ang ginagamit ko ayan, tinuklap-tuklap niya muna yung gilid na yan excuse me po, at kabilaan mga kabubog, ayun, lumitaw na yung tanso. Yung tanso na yan mga kabubog, nasa 0.9 yan, yung nakabalot na sa paikot niyan yan. Hindi niya talaga mabaklas yung ilalim na yun, plastic sibak yan mga kabubog, ang sangkap na yan, yung plastic na yan, kaya tawag na sibak. At pagka kayo nagbabaklas yan, sasairin nyo lang yung styro para hindi ma-reject pagka dineliver nyo sa junk shop. Doon sa mga nagbebenta ng rep na ganyan, ini-inspect nila na mahal, ay huwag kayong mag-inspect na mahal mga kabubog, sapagkat tingnan nyo yung inaapakan yung babaeng baklasera na yan, basura yan mga kabubog. Kung gaano kalaki yan, ganyang kalaki ang basura niyan. At wala nang papakinabangan dyan kundi yung hinahatak niya yan, yung pinaka cover yung loob na yan ay pwede naman pumasok sa malutong yan, kaya lang ay napakamura naman ng malutong, at talagang lilinisin mo yan at sasairin mo styro at pagka hinuyag-huyag mo naman yan ay kung ilang sakong basura yan kaya lugi ka sa basura, kaya hindi nabibili ng yan. Ang totoo niya mga kabubog, hindi ako bumibili niyan dito sa junk shop yan ay doon sa aking mga magbubuti, at bago nila ibenta yan sa akin ay binabaklas muna nila yan di tayo bumibili ng ganyang rep, kasi yun ay nasa resolusyon ng ating bayan na bawal bumili ng rep sa junk shop ito ay pinayagan ko lamang silang magkuhan dito dahil for the content lang mga kabubog. Ayan yung kabila ay umaalsa na, ayun. Yan. Maliit kasi yung kung tsaka talagang martilyo lang ang gamit niya diyan mga kabubog. Ako kasi pagka nagbabaklas niyan dati nung magbubuti pa ako ay malaking maso, tapos may taktak pa akong ginagamit pagka sinikwat ko yung gilid na yan ay isang sikwatan lang yan dala balibasa ang babae ay hirap siya gumamit ng maso pero parang basic lang din sa kanya parang yan super babaeng baklasira yan kaya
Simpleng-simple lang sa kanya yung ganyang mga baklasin. Yan o. Ayan. Kuwan nga naman mga kabubog. Ano, malaking bagay nga naman dun sa asawa niya. At hindi na nga naman magbabaklas habang namimili. Yung mga baklasin, siya nang bumabaklas. No? Siya rin yung may kontrata ng mga baklasin ko. Ang nangyayari ay parang ang bili namin sa mga baklasin kasi presyong bakal na lang eh. Di namin binibili ng kuwan kasi matrabaho nga ano. Parang ipinapakontrata ko sa kanya na kuwan baklasin. Siya magbabaklas tapos kikiluhin niya. Bibilhin ko uli sa kanya. Kung magkano yung bili ko dito sa junk shop, hati naman kami sa pinagbintahan. Ayan, nabaklas na mga kabubog ano. So, yun yung tanso lumitaw na. No, yung kuwan na yun, natanggal na yun ay susudsurin pa yun.